Hey, chill o casual na usapan ba ang hanap nyo? How about some life experiences? Tara, pag-usapan natin yan. I'm Jay. I'm Josh. I'm Ran. Welcome to XP Sessions. Grabe, di ko alam. Sa sobrang humble niya. Jumijeb siya, nakikipagkwentuhan sa amin, boss yung pinto. Matindi. Matindi, sabi sa iyo eh. Oo nga, boss. Maganda yung Kawawa kwento din. mo kaso mabaho na eh. So, kamusta ba ang weekend mo, Josh? Weekend, Hmm. ang week ko, ngayon, same pa rin, medyo ano lang, nagpe-prepare lang para sa pasukan ng mga bata. Kasi sa Monday, pasukan na naman eh. Ano? Nga hindi ba, kailan ba ang pasukan? Nakalimutan ko na eh. 16, June 16. Dati inusog nila ng ano yun eh, July. Ngayon, June na. Binalik na sa dati. Kala ko kasi kada papasokan June, parang pasukan, June 16 pa lang simula. Nung tayo ba? Kailan? Dati, ang alam ko nung sa atin, mga ganun, second week din ng June. Start na. Or minsan, first week pa nga eh. Oo, nun, nakalimutan ko na, no? March. Mm. Pero matagal pa lang bakasyon natin nun. 2 months din, kasi March tapos na. Ngayon, umaabot sila ng April eh. Sa atin, March tapos na. Oo. Nakalimutan ko na eh, no? Mas marami kasi yung bagyo nila ngayon kaysa dun sa atin. Oo, no? Oo. Global warning. Global warning. Global warning, oo. Sa akin, Oo. busy week. Busy as usual. Buti ngayon, wala kang pasok, ano? Di ba nga sabi ko sa'yo, hanggat maaari, hinihindian ko yung Sabado at Linggo. Ay, Sabado at Linggo tuloy. Sabado lang, Sabado. Ganyan nakatapang eh, no? Ang katwiran doon hindi naman din ako kasi Japanese eh. Sila lang yun. Hindi naman nila ini-expect sa'yo na maging kagaya mo silang mag-isip eh. Kaya, ewan ko yun lang ang yun lang ang tingin ko. Bukas makalawa So, parang- tatanggalin na ako. Kala mo ha? Ganda ng explanation mo, ha? Kala mo ha? Yun lang ha? Sabagay, foreigner ka kasi nga, hindi ka, hindi ka required na sundan lahat ng culture nila, eh, no? Tulad nga lagi mong kinikwento na sila, kasi Hapon sila, eh. Wala silang Wala, choice. nasa Oo. doon. Kasi Oo. kumbaga, although nagbabago na rin yung nila ngayon eh, yung parang work culture nila. Hindi pa ganun talaga natatransform. Meron pa rin, yun nga, pag Japanese ka dapat sub ka sa trabaho ang filosofiya nila eh. Kawawa naman. Yung iba, hindi talaga makatanggi. Parang matik eh. Hirap, ano? O minsan parang nagiging formality na lang natatanungin ka na mag-OT ka. Na kahit na ang alam naman natin na sagot dun is oo agad eh. Gets mo ba yun? Sa kanila. Oo. Kaya nga sabi sa'yo nung nakaraan, nung sumagot ako ng hindi, parang, Tinatong mo ako eh. Tinatong nyo ako. Wala ka namang, sabi nung, Pwede ba? sabi na, ano nga ba yan? Medyo maano kami pag wala ka eh. Sabi nilang ganun. Wala magagawa. Tinanong nyo ako. Di sana, inano nyo na lang yan. Tika Sabado ha. May option eh. Nagulat eh. Nagulat yung leader eh. Yun lang. Ano ba topic natin ngayon, Jace? Part pa rin to na XP files. Mga experience natin sa XP buhay. Yun nga, nababanggit-banggit natin yung mga tao na nagiging parte ng buhay natin. No? So, ito ang topic natin ngayon is NPC. Gawin natin NPCs. Para level 3 na yan, ano? Sa level 3 na para tayo. related pa rin siya sa gaming. Mga, di ba kung papansin nyo sa game, may mga NPC yung non-playable character na dinadaan-daanan nyo lang. Pero minsan sa buhay natin, may mga ganong tao rin na madadaanan mo, makakausap mo ng konti lang, pero nagiging malaking impact sa buhay natin. Minsan hindi ko naman sinasabing madalas meron.
hindi rin lahat, oo. Yun. May mga NPC kasi na ano, papahanapin ka ng daga. Hindi, hindi. Palagi. Papahulihin ka ng daga. Ay, tatatak talaga sa isip mo yun pag ginawa mo yun. Nagkaroon. Uy, ayan yun. So, itakil natin yung topic na yan. Ikaw ba, may naisip ka ng tao sa Sa akin buhay meron, mo? maumpisahan ko yan nung high Hmm. school ako. Sige, umpisa natin Yung dyan. oo, yung math teacher ko. Ano yan? Actually, hindi lang, Babae, lalaki? hindi lang, alanganin eh. Kasi, sige, sige, sige. Hindi, lalaki siya na ano. Pagka basta Sige. yun. Part ng Hindi. alphabet. Alphabet, ano yun? Basta alphabet community din. Sige, sige. Ano siya, hindi lang, actually hindi lang naman sa akin, pero may sinabi siya sa akin na talagang tumatak sa isip ko nun. Magaling na math teacher to, yung mga syempre algebra, 'di ba? Pagka umabsent ka, hindi mo na maintindihan nun kinabukasan eh. Oo. Pala absent ako nung high school. Pero every time na tinuturo niya yon, every time na nasa bagong topic kami, pipilitin niya na maintindihan ng lahat ng estudyante niya. Advisor namin yun eh. So yon, one time, dahil medyo nagbabantay na ako sa hospital noon, nanay ko may sakit na. Oo. Madalas akong absent. So ang mangyayari, ayun, dami akong namimiss na na lecture, na lesson. Nung one time, dumating ako doon, pumasok ako, may quiz pala. After nung quiz na yon, nakakuha lang ako siguro mga 2 out of 20, mga ganon, 2 out of 20 lang. Sabi niya Sabihin sa na akin, natin the usual. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi, minsan 8 at saka 9 naman, mga Okay. ganyan. Akala ko typical Out of eh. Sige. Out of 50? Out of 50. Basta yun. Sabi niya sa akin, "Bah, Joshua, ano tong score mo?" Sabi niya. "Bakit ganito lang yung score mo? Na paano ka?" Sabi niya. Nagtaka ako. Sabi ko parang concern yata siya sa akin. Tapos bigla niya sinabi na, "Kung meron kayong di maintindihan, huwag kayong mahiya magtanong," sabi niya. Kaya ano pa yung reason na nagtuturo ko kung wala naman pala kayo natututunan, sabi niya. Ayun, tinandaan ko yung sinabi niyang yun. Tanong ka na Every ng time tanong. Hindi nga. Yun, hindi naman. Actually, kunyari, meron akong di na maintindihan, lalapitan ko na siya. Magtatanong ako. Kahit medyo naiirita siya, syempre, minsan. Pero yung sinabi niya yun, tumatak sa isip ko eh. Kaya yun, tinuturo ko sa mga bata ngayon. Na every time na may question ka, di baling makulitan na yung teacher mo, importante, maintindihan mo, sabi ko. Kaya nga nandun kayo para mag-aral eh. Nandun kayo para mag-aral, matutunan nyo yung tinuturo sa inyo. Hindi yung naturo wala kayong naintindihan, di ba? Yun. Isang NPC yun sa buhay ko na nakatulong talaga sa amin, natutunan ako. Oo. Konting lang to, input lang dyan regarding sa pag-aaral na yan. Na natutunan ko pag yung bagay na gusto mo talaga, o hindi mo naintindihan, tapos gusto mo talaga siya matutunan, malalaman mo kung natutunan mo na siya pag kaya mo na siyang i-explain sa iba. Kaya sila, siguro ang magandang gawin nila is, pag natutunan nila isang bagay, try nila explain sa classmate nila o di kaya sa ibang tao. Kasi doon mo malalaman talaga kung pag na-explain mo ng maigi, natupatak sa isip mo. Pag hindi, ibig sabihin, balikan mo pa siya. Kasi malamang sa malamang. Ayun, hindi mo siya naiintindihan. Hindi mo siya naiintindihan. Kasi hindi mo siya kaya explain eh. Ganon yan. Oo. Ayun. So, ikaw naman. Sige, simulan na sa high school. Ba yun? Siguro yung sa pagigitara, ang naalala kong naging impact sa akin, yung kaklase ko hindi siya kaklase parang katabing section. Gitarista siya, Jake yata yung pangalan nun. Siya gitarista na rin ako doon, pero siya kasi lead guitarist siya nung mga oras na yon.
Mm. So, doon ako na Advance na siya sa'yo. doon ako na parang namulat doon sa may gantong klase pala ng paggigitara, yung paisa-isa. Yung pagli-lead Mm. nga, 'di ba? Yung melody ba yung ano? Ang natutunan ko lang kasi yung chords na 'di ba? Mm. Eh nakikita ko siya, ba, ang astig nito So, 'yun. Tinanong ko siya kung paano siya nag-aaral. 'Yun, doon ako namulat sa tab, sa mga Mm. ano man na yun, tablature, ano pa ba? Sa pagkapa ng talagang ano, ng mga lead Mm. sa mga magaling na Mm. gitarista. Yun, talaga nabuksan yung isip ko sa mas malawak pa na aspeto ng paggigitara. Kaya, yun, masasabi ko na malaking nag-i-impact ng tao na yun sa akin. Actually, nag-enroll ako ng music lesson dahil sa kanya. Mm. Kasi parang gusto ko rin yung, alam mo na, typical na high school student na sikat, di ba? Mm. Yan na ba yung ano kasi pangalan nung nagturo sa'yo dyan? Si Kuya Edwin. Si Kuya Edwin. Si Kuya Oo, Edwin na yan, ano? nag-aral ako ng music school. Ang tinuturo sa akin puro nota. Ano yung Besame Mucho. Oo. Yeah, tinuturo sa akin. Sabi ko, Kaya pala may classical guitar ka sa bahay nun, sabi ko, although siya, useful siya pag iniisip ko ngayon. Kasi yung nota talagang kahit saan kadalin, magagamit mo pero ganun din naman sa mga tablature Parang pareho lang. So, dun sumunod si Kuya Edwin. Naghanap ako ng ibang teacher na pang talaga. Yun. Dun ka na-enjoy yung lead guitar. Yun. Sa akin din di ba nakwento mo si Kuya Edwin, di ba? Tapos yung kasama naman niya si Kuya Mike, yung bassist na yun naman yung nagturo sa akin nun. Yan, oo. Isa ring na-inspired ako doon kasi talagang actually yung unang nagturo talaga sa akin yung kung saan ko nakuha yung hilig ko sa pagbe-bass pagtugtog. Kasi talagang pinagtiyagaan niya ako noon kahit medyo wala akong idea dun sa Siyang instrument nagturo na yun. mag-bass sa'yo? Before siya, yung tinuruan niya, yun yung nagturo din sa akin, yung estudyante niya bale. Okay. Yung estudyante niyang yun yung nag-introduce sa akin sa bass. Tapos, nung medyo nag-advance na, dun sa kanya na ako napunta. Pagdating sa kanya, dun na ako talaga na-inspired na talagang i-pursue yung pagtugtog kasi ang galing Oo. Kaya Yun. di ba, yung pag may nagtuturo sa'yo, yung gusto mo, maabot mo rin or kahit papaano man lang, dumating ka dun sa level niya Oo. Yung kung nasan siya nung pinapanood mo siya no? Parang ng mga oras na yun, katulad ng kay Kuya Edwin. Although hindi ko naman talaga naabot hanggang ngayon Ibig sabihin, gusto mo na, okay ang ganda. Yun. Yung isang NPC. Ayun, pangalawang NPC na yata yun sa'yo, no? Si Kuya Mike. Pwede Pwede rin. mo siya makonsider, no? Pwede ko siya makonsider na pangalawang NPC yun. Ikaw, sino pa? Pero yung pangalawa ko talaga is yung ano ko. Yung ninong ko, yung kapatid ng tatay ko. Yun, although marami siyang tinuturo sa akin nun na talagang tinatandaan ko Tulad yung sa disiplina, sa pagising, disiplina sa pagligpit, yan, mga ganyan. Ba't si Daddy Purge, sinasabi rin sa'yo na? Pero alam mo kasi pag tatay mo parang common na may kasama. May kasamang yun, no? May sermon lagi May sermon, tama. Pero yung pag sa iba, parang sa ibang magagaling yung leksyon, tatandaan mo disiplina. May isa pa siyang tinuro sa akin noon na yung wag ka manghihiram ng gamit, sabi niya. Umuugaliing manghiram ng gamit kasi paano pag nasira mo yan, sabi niya, ano pang papalit mo? Kaya ka nga nanghihiram kasi wala ka niyan. Tama. Wala ka naman yan. Maganda yun, Di ba? Maganda yun. Wala ka naman yan di hayaan mo na lang, sabi niya. Kaysa manghihiram ka, yun, isang tinandaan ko rin yun. Tama. Kaya ngayon, ano na lang, depende. Depende. Ano? Depende. Depende na lang. Depende na lang kung paano manghiram. Ako rin parang di ko nakasanayang manghiram ng gamit. Kasi tama yung sinasabi mo wala ka nun. So, pag nasira mo yun, wala ka na may papalit. Wala kang ano yung papalit mo doon? Diba? Isang malaking impact din yun sa akin kasi nung nanganak yung nanay ko dun sa kapatid ko, naiwan ako sa kanya
Mm, mm. Kaya halos araw-araw, siya yung kasama ko nun. Sakto, ano niya nun, bakasyon niya, galing sa barko. Mm, Nag-aaral siya. Di 1 taon siya dito. Sakto yun. Yung mm. tapos ng aral ko, tapos din ng aral niya. Yung alis ko sa school na yun din yung sakay niya ng barko. Ano. Ikaw, sino naman yung pangalawang NPC mo? Pangalawang NPC, siguro mako-consider ko yung teacher ko ng elementary si Mrs. Torreda. Kasi Mm. hindi although cool siya na teacher, talagang parang yung teacher na sinasabi mo kanina. Tutok siya sa mga Mm. estudyante niya. Mm. Pero ang naging impact niya sa buhay ko is yung pag-introduce niya sa akin kay Jesus Christ. Siya yung Mm. siya yung unang nagpaano sa akin sa born again eh. Mm. Parang, ewan ko nang nangyari doon. Niyaya niya ako may church doon na maliit. Niyaya niya ako doon nagsimula. Kaya Anong grade ka nun? grade 6. Oo nga, Doon. tama. Doon na umpisa yon. Hanggang yun na, nagtuloy-tuloy na. Kaya malaki talaga. Yun. Magaling nga yun. Mm. Sa akin, may pangatlo pa ako eh. Ito siguro, ito na Sige. yung last ko. Yung naging boss ko nung Mm. nagtrabaho ko sa Manila. Mm. So talaga, ang dami akong natutunan dito sa taong to. Sa Magmula taas, photography ba yan? oo, Ah. magmula sa taas hanggang sa baba. Dami akong Ba, natutunan. teka, linawin mo. Magmula sa mga matataas na tao hanggang sa mga mababang tao. Ganon. Okay. As in, dami. Mm. Hindi niya man siguro alam yung naging impact niya, pero marami rin taong Mm. sa pagsama ko sa kanya, Mm. talagang masasabi ko na marami din taong rumirespeto sa taong to, sabi ko. Although kahit parang ganun lang siya, pero Mm. yung matataas sa industriya, talagang makikita mo na may respeto sa kanya. Mm. Magmula kasi sa mga gwardya, syempre, pagka mga celebrity or mga prominent na pangalan, Mm. mga prominenteng tao, may mga gwardya yan, may mga security yan, di ba? Mm. Ang unang-una niyang kakaibiganin dyan yung mga gwardya. Talagang as in, tropa. Yung hindi niya binabypass na, although kahit may access siya, Mm. na may karapatan siya na, ano ko dito, dapat okay lang ako pumasok dyan. Hindi, kakusapin niya na maayos. Ganito. Sir, nandyan na ba si kasi mga photographer kami, ganyan. Talagang ipapaliwanag niya na kailangan sila doon. Kailangan kami doon makapasok. Pakikisamahan niya. Di, nung nakuha na niya yung mga loob ng mga security, Mm. madali na lang. In and out na lang kami hanggang sa bumalik kami doon. Kilala na kami. Kala ko nakuha na yung loob, isa-isang pinalitan no? kukunin na naman yung loob ng bago. Tsaka yun, masasabi ko yung taong yun na napaka-humble. Mm. Kasi hindi siya yung, kunyari, kakilala niya tong taong to, tapos sikat siya. Hindi siya yung taong na lalapit mismo, hindi siya yung lalapit na, "Oy, kamusta na?" Yung unang mag-i-initiate ng conversation. Hindi. Nagtatago pa siya. Mm. Tapos, pag nakita siya nung kaibigan niya na yon, yung sikat, sabihin na natin, kunyari, no? Etong time na to, Mm. si Rahul Laurel. Mm. Sabi ko, si Rahul Laurel yun, no? Sabi ko. Oo, sabi niya. Nakita ko nga, sabi niya. Pipicturean ba natin? Hindi, mamaya na, may kausap. Doon muna tayo. Lumayo kami, doon muna tayo. Naglalakad kami habang papalayo. Nakita siya ngayon ni Rahul Laurel. Mm. Sabi niya, "Diyan!" Sumigaw pa eh. Parang siguro medyo malayo din, mga 5 meters din yung layo niya. "Diyan!" Sabi niya. Yung utang mo. Anong ginagawa? Anong ginagawa mo dyan? Halika nga dito, sabi niya. Pambira, Jay, sabi mo. Siya pa yung pinakilala dun sa mga kausap ng tao. Mm. Sabi ko,
Sino ba tong taong to? Hindi nga nagpapalit ng pantalon to eh. Sira mo pa. Bira ka. Oo. Eh, yung kaming dalawang magkaibigan, Sabi kami na, ni Dennis nakilatis mo nun. mula taas hanggang baba eh. Eh, syempre, araw-araw kami magkasama sa studio eh. Boss, parang ano yan ah. Ka? Isang linggo Alam pa mo yan kung ah. ano yun? Nakakatawa doon, ano? Oo. Grabe, hindi ko alam. Hmm. Sa sobrang humble niya. Hmm. Jumijeb siya, nakikipagkwentuhan sa amin, bukas yung pinto. Matindi. Matindi, sabi sa iyo eh. Oo nga, boss. Baka- Oh, maganda yung Kawawa kwento din. mo kaso mabaho na eh. Ang kawawa din yung kasama naming isa eh. Ang baho Talagang- naman ng kwentuhan nila pag gano'n. Ano ba yan? Nandun sa may pinto yung isa umiire. Bukas ang pinto. Totoo yan? Parang ano, casual lang. Oh, totoo to. Totoo to. Try nga natin Kahit minsan pag uwi ko. Bukas mag-podcast tayo. Inodoro podcast. Oh. Ganun pala kaklose ang Totoo, gusto mo ha. promise. Oo, Ah. ganun. Parang sabi ko nga na, grabe ganun siya ka-humble. Pati yung pati yung pakipagkwentuhan niya, ayaw niya maputol. Maputol na lahat. Pati yung ano niya. Pero yun talaga, Mm. ang natutunan ko sa kanya is pakikisama. Oo. Yung pakikisama kasi walang pinipiling estado yan eh. Bagay. Mababa, mataas. Pakikisamahan mo lahat yan. Eventually, tao yung mga yan eh. Kahit sino pa yung mga yan. Sabi nga niya nung first time namin doon, huwag kang mahihiyang mag-request doon sa angulo na gusto mo, sabi niya. Ang importante, makuha mo yung tama at magandang angulo para sa kanila. Huwag kang mahihiya. Kahit sino pa yan. Kahit presidente pa yan, sabi niya, importante makuha mo yung angulo mo. Kasi, ano yun, tao pa rin naman sila eh. At saka ikaw yung photographer na kukuha ng litrato nila. So, kung pangit, kasalanan mo. Kung maganda, edi, ano sa yun? Point Credit sa'yo sa'yo. yun. Credit sa'yo yun. So, yun. Kaya huwag kang mahihiya. Kung kahit sino pa yung kaharap mo, sabi niya. Basta makiusap ka lang ng maayos. Sabihin mo ano yung dapat gawin. Diretso, sabi niya. Yun. Yung paano yung pakikisama. paano yung mga tao na sabihin na nating hindi talaga mahirap pakisamahan? Wala, kailangan makisama talaga. Yun nga, yung pakikisama eh. Kahit yung May- yung mga salbahi? Meron. May na-encounter kami doon. Mm. Pinagmumura na lang niya nung nasa studio kami. Pero nung nandun kami sa mismong shoot, okay lang. Okay Professional, lang. ibig mo sabihin. Professional, oo. Pero nung nasa studio na kami, pinagmumura na niya yung litratong habang na ini-edit namin tsaka kino-compile namin. Ganon. Galing. Bagay, kung nasa linya ng trabaho mo, kailangan mo talaga maisama. Oo. Lalo na photographer or videographer. Oo. Lahat talaga, mga ano mo doon. Yung mga, syempre, yung iba, mga artista or may-ari ng kumpanya, yun. Yung oras nila limited lang. Meron ka bang ako kasi may experience ako na may NPC ako dito na talaga NPC lang random doon sa trabaho ko doon sa hotel dati. Parang kasi nung bago ko umalis doon sa hotel na yon, kasi nga hindi ko kaya yung ng trabaho. Paano ba yan? Paano ko ba siya ikikwento? Yung si ate na lang tatawag ko. Nakalimutan ko na yung pangalan kasi sobrang random eh. Ko doon sa si ate, basta si ate. Ko kasi doon parang front desk. Tapos siya tagalinis ng kwarto. So nakausap kami one time kasi pareho ng Pilipino. Tapos sabi niyo, matagal ka na dito, ganyan. Ito lang payo ko sa'yo dito sa hotel na to. Huwag kang gagawa ng sobra dun sa kung ano lang inutos nila sa'yo. Yun ang payo niya. Then one time, syempre ako medyo bida-bida siguro. Ito lang inutos, pero kasi halimbawa doon sa restaurant,
Ang inutos lang is mag-assess ng guest. Nakita ko na tambak yung hugasin sa loob. So, since marami kami dun sa labas na nag-a-assist sa guest, as in nakatayo lang yung iba nakatayo nga lang din ako So, parang nag-initiate na ako na hugasan saglit para lahat ng plato na galing doon sa labas at papasok, yung parang malesen, hindi tumambak. Makatulong ka na doon. Makatulong. Napasama pa kasi nung pagkatapos nun, ayaw nila yun, parang ang feeling nila is na-invade yung authority. Parang ganun siguro ang tingin ko dun Kasi ito inutos namin sa'yo, nasa loob ka. Ano ibig mo sabihin? Parang ganun Hindi namin ginagawa trabaho namin, ganun. Yung parang mas magaling ka pa sa amin, ibig mo sabihin. Parang ganun ang dating So, napagalitan ako nung gabi na yun sa madalit sabi. So, parang dinamdam ko siya. And then, nag-decide ako na umalis na doon sa hotel. Then, yung NPC na yon si ate nga, may binigyan niya ako ng number nung time na yun, wala akong pamasahe. Papunta kila mama. Tapos, ura-urada, hinulog niya yung pera sa akin, sa bangko ko. Sige, bunso, sabi niya, ito, pamasahe mo. Tapos, yun. Sa madalit sabi, nakauwi ako kay mama. Tapos nakalis ako sa trabaho na yun. Kaya, sobrang random niya kasi one time na kami nagkausap pero, yun nga. Binigyan niya ako ng pera pamasahe. Yung mga ganun tipo. Hindi nagdalawang isip na Hindi. magbigay no? May, yung parang sa mundo natin na to ngayon, parang, ang rare niya di ba? Lalo na dito sa ibang bansa, mga Pilipino, di ba nga sabi ko sa'yo, crab mentality, uso dito. So, yung mga maka-encounter ka ng ganun is talaga something. Yun. Oo, ang masasabi ko sa mga taong yan, yung mga angel sa buhay mo yung mga yan Talagang sobrang Minsan lang darating sa'yo, pero yung talagang kailangan mo pa. Tsaka yung payo na binigay niya, hindi ko pa pinakinggan kasi sobrang random nga. Parang puwasok lang dito lumabas doon. Now, which is, yun pala yung ikakaasira ng trabaho ko. Nagigets mo ba? Parang yan. Galing lang. Na-warningan ka na no? Na-warningan na pero hindi mo sinunod. Pero at least yun yung naging lesson mo niyan dyan no? Kasi kung hindi mo na-experience yun, siguro hindi ka pa rin makikinig sa mga sinasabi sa'yo niyan no? Ang nasa isip ko kasi talaga nun is makagaan sa trabaho, makagaan sa aming lahat. Kasi once na naaberya, hindi lang naman sila, pati ako yung maaberya. Kaya ganun siguro ang thinking ko nun Yun. Yun. Sino pa ba? Ikaw ba, wala kang mga ganun tipo? Wala kang naisip na nabangga mong ganun? Wala akong maisip. Pero sa akin siguro wala. And hindi ko maalala. Sa dami siguro ng tumulong sa akin. Sa dami ko nakuha leksyon sa mga tao na nakasalamuha ko, hindi ko na Puro tayo positive, no? Magbigay naman tayo ng negative. May negative na NPC ka bang na-encounter? Yung mga naglalakad pa lang na gano'n na. Meron, marami pa rin. Pero as much as possible, kasi ewan ko lang kasi ako, yung minsan yung mga tao sa lakad, kilos, salita pa lang nila, mararamdaman mo na yung aura nila na, teka, parang hindi ko makakasundo to or iba yung ugali nito, parang ganun. Parang dun pa lang is pipilitin ko ng, hindi na makipag-close or hindi na subukang kilalanin pa yung tao. Kasi mararamdaman mo yung sa puso mo na parang bigat naman kasama na itong taong to. Buka pa lang ng bibig, alam mo na, Oo, buka pa lang ng bibig, kilos pa lang. Kilala mo si... mga gano'n. Oo. Siguro sa iba, kasi hindi naman lahat ng tao magkakasundo-sundo di ba? Sa iba siguro, kasundo nila siya, pero para sa akin, hindi. Oo, malamang sa grupo nila, sa circle of friends niya, ganun sila mag-usap. Kaya, yun. Ako meron ako. Sige. Hindi, sige. Hindi. Kaya, Hindi, wala. Okay na yun.
Yun, ako meron akong isa, negative. Doon sa Mm. trabaho ko naman sa sa parang bar. Mm. Sa izakaya yung tawag dito nun eh. Japanese siya na senpai ko. Yung, ano ba, senior. Mm. Ano yun eh, nagtitimpla kasi ng drinks doon eh. Ang Mm. ayoko lang doon, kasi yun nga medyo ano yun eh, parang racist, ganyan. Mm. Habang, ano nga ba yun? Nagkamali ako ng timpla, habang nagkakamali ako ng timpla, pinapagalitan niya ako sa harap ng customer. Mm. Yung parang gusto niyang maangat yung sarili niya. Mm. Parang ganyan, hindi kasi ganyan, ganyan, ganyan. Tapos ang pinakatumatak naman sa sinabi ko, although negative yung tao na yun para sa akin. Ang tumatak sa sinabi niya is, yun nga, walang iba tutulong sa'yo dito, kaya sauluhin mo yan. Parang ganun. Mm. Kailangan maano mo yung trabaho na yan. Kung hindi para sa itong trabaho na to. Mm. Kaya yun yung tumatak sa isip ko na, although in a bad way niya sinabi, parang aral din siya eh. Oo nga naman. Mm. Kung hindi ko gagalingan dito sa trabaho na to, umalis na lang ako dito. 'Di ba? Mm. Parang kung sa iba, pwede mo siya i-take pwede mo siyang damdamin eh, na parang siya eh, Mm. yung parang ano ba, nakaka-degrade. Pwede mong masamain yung sinabi niyang yun eh. Pero kung titignan mo siya na, although maano yung pagdi-deliver niya, talagang brutal. Pangit. Pangit yung ano niya. Pero may aral eh. May aral yung, Mm. no one will save you, sabi nga, 'di ba? Mm. Ikaw pa rin ang dapat gumawa ng paraan para Mm. pagtagumpayan yung buhay mo, hindi lang do sa specific na trabaho na 'yon. So, yun. Nakatulong pa rin yung NPC na 'yon, although babalikan ko. Hindi, joke lang. Mabalikan ka. Hindi, joke lang. Yan. Yung mga ganun, wala kang Ano kasi hindi NPC, kaparty ko yung gumawa sa akin ng gano'n dati eh. ka-party. Kaparty natin eh. Ano Kaparty yan? natin yung gumawa Ano sa yan? akin eh. Ano yan? Warrior. Oo, tank yan. Tank build. Tank build. Ay, Asa sama na madaling natin makorap. yan. Sama na natin yan. Ano ba yan? Ano ba yan? Build yan. And then, nagulat ako sa kanya kasi nga, ang expect ko is, di ba, magkakaibigan tayo. Tapos, sinama ko pa siya dun sa trabahong yun. Ang expect ko talaga nun is, yung poprotektahan niya ako, tutulungan niya ako. Tangke Ganun. siya eh. Oo. Ba't kumampi siya dun sa kalaban namin eh. If you can't beat them, join them. Oo. Buti na lang, di niya ako hinalikan sa pisngi. Kung hindi, mapapako Ay, na siya. nako. Mapapako ako nun pala. Grabe. Sasabihin sa'yo. Mapapako ako nun pagka hinalikan niya pa ako sa pisngi. Sa may natutunan ka naman. May natutunan ako dun na Laki. hindi lahat ng tinutulungan mo or hindi lahat ng kasama mo is tutulungan ka, susuportahan ka pa rin. May mga tao talaga na uunahin yung sarili nila. Sa isang lumulubog na bangka, uunahin ka nilang itapon para maligtas lang yung sarili nila. Oo. Yun yung natutunan ko talaga doon. So, yun, kahit anong tulong mo, kahit anong suporta mo, ikaw pa rin yung masama sa kwento nila. Maganda nga na maaga mo natutunan din. Maaga ba? Late ba o maaga? Late na yun, late na rin kasi ang dami na nating binigay na chance din sa kanila nun. Sabagay, kung chance lang ang pag-uusapan, mas marami ka nabigay doon kasi ako, ginibap ko na yung tangke na yun eh. Naghanap na lang ako ng ibang tangke eh. Naging kapit ko lang kasi nun, na nung namatay kasi yung nanay ko, nakita ko siya lagi doon. Nandun siya sa burol lagi. So, syempre, yun, lahat ng nakita ko na nandun na sumuporta sa nanay ko nun. Lahat yun tinandaan ko. Lahat yun tinandaan ko. Kaya
Parang naging Hindi yung may emotional attachment na yun. Tama, may emotional attachment ako dun sa kanya kasi nga, mm, dahil dun sa, ang tawag dun? Event na yun? Dun sa scene na event. yun. Mm, Dun sa event na yun. mm, Pero na yun, sinasabi na nga nung wife ko na, ano ba, tinutulungan mo pa rin yan. Kita mong hirap-hirap na. Parang mm, hindi ka naman, ano yun, parang hindi ka naman sinusuportahan, parang ganun. Gusto mm, lang yan, laging kabig, kabig. Hindi, sabi ko, ano lang talaga. Ganyan lang talaga yan. Yan. mm, Dumating yung panahon, ayun. nakahanap siya ng ibang party. Well, good for him Oh. naman. Kung ano man yung pinili niyang party na yun, tignan mo kung saan naman siya dinala ngayon. Siguro, kung gusto rin niya yan, kung nasan man siya ngayong pwesto niya ngayon, di ba? Hindi natin alam. Yan. Sana talaga, nasa magandang sitwasyon sila ngayon. Oo, kasi yun nga. Choices naman nila yan. Ayun. So, ano ba? Ano ba yung ano ba yung mga linya na tumatak sa isip mo, yung mga sinabi ng mga NPC sa'yo na mga nakasalamuha mo na tumatak talaga sa isip mo? Teka, isipin ko. Bukas zipper mo. Sino ba ba? Hindi, pwede tumatak mauna sa... ako. Sige, ikaw muna. Ikaw muna. Oo, tama. Sige, mauna ako. Ito, hindi ko makakalimutan talaga to. Hanggang ngayon, as in, sabi sa akin ng ninong ko, alam mo, lahat ng mga taong nasa paligid mo, parang sinasabi nila na mali ka. Lahat ng mga tao nasa paligid mo sinasabi sa'yo na mali ka. Alam mo, ang dapat mong gawin dyan, patunayan mong tama ka. Sila yung mali. Parang ganon. Patunayan mo sa kanila na tama ka. Sila yung mali sa sinasabi nila. Patunayan mong mali sila, tama ka. Parang ganon. Ngayon yung sinasabi niya sa akin. Tinandaan ko yun. Kasi parang ang ibig sabihin niya dun is, yun nga, walang ibang susuporta sa'yo kundi yung sarili mo. Related pa, katulad lang din sa sinabi mo. Bandang huli, ikaw pa rin yung makikinabang sa mga desisyon na gagawin mo. Maganda man yan o pangit, ikaw pa rin yung makikinabang dyan. Kaya nga, patunayan mong tama ka, mali sila. Sa akin, siguro i-quote ko na lang yung sinabi ng Sri Lanka na kaibigan ko dito. Kasi wala akong maisip na iba, yun lang. Kasi yung tao na yun, ano siya yung he loves taking risk. Yun yung gusto ko doon sa tao na yun eh. Talagang, kaya ang bilis niya natuto ng Japanese sa totoo lang. Kasi hindi siya takot magkamali eh. Lahat kinakausap niya, yung mga teacher na oo, mali-mali yung grammar niya, pero eventually, doon siya natututo eh. Tignan mo ngayon, ang ganda ng trabaho niya. At ang galing niya mag-Japanese. Yun. Kaya, ang pinaka siguro tatatak sa isip ko, yun nga, yung sabi niya sa akin na huwag ka matakot mag-take ng risk. Kasi hindi mo malalaman yung resulta ng actions mo hanggat di mo tinatry. Diba? Ngayon, kung nagkamali ka man o yung at least nalaman mo, diba? Yun, siguro ganun. Kasi siya, halimbawa may gusto siyang babae na lang. Tatry niyang tanongin ng date. Ganyan. O kung tanggihan siya, at least, diba? Nag-take siya ng risk, hindi niya iniisip. Hindi parang, hindi siya hindi naman walang hiya totally. Kasi iba naman pero parang yun. ganun na rin, Confident? Confident? Confident, oo, confident. May naalala lang ako, may parang dissertation eh. Presentation sa harapan. Anong gusto mong maging 10 years from now? Tapos, inudyokan ko lang siya, nagbiburuan kami, sabi ko, sige nga, ikaw gusto mong maging president ng Sri Lanka, ginanong ko. Alam mo, ginawa niya yun, sinabi niya sa harap.
O sige. Pinresent niya yun? Oo, pinresent niya yun na maganda. Gusto ko maging president siya lang. Hindi ko alam kung ano yun nakahanda na talaga. Oo. Baka mamaya gusto talaga niya. Pero yung mga ganun tipo na sige, parang, sige, game ako dyan. Parang ganun. Oo. Nakakatawa lang. Mga ganung, maka-encounter ka ng mga ganung NPC. Oo, Yun. no? Ano yan? Yung minsan talaga, once in a lifetime mo makakasama yung mga yan, pero yung mga actions, turo nila sa'yo, hindi mo makakalimutan no? Oo. Talagang Hindi mo man sila may isip mo sila sa specific situation eh. Parang, katulad ng sinabi ko sa'yo na yung kanina sa hotel. Oops, sabi nung dati, wag gagawa ng sobra. Baka ito na naman yon. So, lay low muna. Hinay-hinay lang. Ayun, di ba? So yun, final thoughts na tayo. Ikaw, ano bang masasabi mong final thoughts? Para sa akin, no, Hmm. yung mga nakakasama natin na yan, although marami tayong natututunan dyan, Mm. marami din tayong mga nakakasamang, yung mga pangit na experiences. Mm. Ang masasabi ko lang dyan is, kunin nyo yung magaganda, itapon nyo yung mga basura. Mm. Di ba? Kasi, bakit mo padadamputin yan? Ba't mo papupulutin yan? Basura nga yung ganyan di ba? Huwag mo nang pulutin yan. Itapon mo na yan. Hayaan mo na dyan sa basurahan yan. Mm. Yung magaganda yung damputin mo sa kanya. Kasi, may mga tao, kahit sabihin natin yung mga taong yun is nakapulutan natin ng aral. Mm. Meron pa rin mga garbage sa kanila Oo. meron pa rin trash na ugali dyan. So, masasabi ko lang is, pulutin nyo ano yung magaganda. Itapon nyo ano yung mga hindi. Ganon din sa mga nakasama nating mga bad experiences na NPC, di ba? Marami din tayo mapupulot sa kanila ng magaganda. Pero yung mga pangit, tapon na lang din natin. Eventually, sabi mo nga, ang makakatulong pa rin talaga sa sarili natin, yung sarili natin. Diba? Kahit anong ganda ng advice ng taong yun sa'yo, kung hindi mo naman tinanggap, wala ka pa rin matututunan doon. Kung gusto mong pulutin yung mga pangit na pinagsasabi nila or tinuturo nila, wala. Yun pa rin yung makukuha at mapupulot. Yun pa rin yung mapupulot at mapupulot mo sa kanila. Sa akin naman siguro, yun nga, ako naniniwala rin ako dun sa kasi, yung mga random NPCs na yan, katulad niyan. Always assume nga na may matututunan tayo sa kanila, sa mga sinasabi nila. No matter what, kung anong level lang tingin mo sa... Usually kasi nile-level natin sila kung below sa level natin, di ba? Let's face reality, ganun talaga. So, kung even though na kala mo below siya sa level mo, always assume na may matututunan ka sa kanila, sa mga random NPCs na yan. And in relate dun sa sinasabi mo nga, i-filter mo kung ano yung mga magagandang bagay na yun, tsaka yung mga hindi. Yun. Para... Tignan mo... Sige. Yun. Sige. Tignan mo pa rin yung buhay na meron sila. Walang tuturo. Mamaya, financial advisor mo yan. Nagtuturo sila na, magtipid ka naman. Pero sila, di ba? Naman, totoo magtipid. Magtipid ka nga. Tara doon, bill tayo ng ano. Pero yung buhay nila, kita mo, ang dami nang dumaan na pera sa kanila, wala man lang silang naitabi. Mag-impok ka dahil para sa pagdating ng ganitong panahon ano ka. Pero tignan mo yung buhay nila. O kaya, pakikialaman ka nila sa ginagawa mo, pero sila naman, hindi nila alam yung ginagawa nila. Ayan, depende pa rin sa pakikinggan mo yan. Tignan mo rin yung sitwasyon nila, yung estado. Yung estado ng buhay nila, kung applicable ba dun sa sinasabi nila sa'yo. Di ba? So yun, isang masaya at makabulang kwento na naman. Nag-enjoy kami sa usapan namin ngayon. Sana mag-enjoy din kayo sa pakikinig sa amin. So, wala si Save Ren. nyo to, Save nyo to, Kita kits!